Father God in heaven, we thank you for all the things that you have done in our lives. Thank you for allowing us, Lord, to have the strength, Lord, to worship you and to serve you with all our hearts and with all our soul. Kaya mo, Ama, na sa umagang ito ay patuloy na maranasan namin ang iyong presensya, lalo na po sa makikinig ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ipaunawa mo ang lahat ng mga bagay na siya tiyahin po sa aming kalagitnaan. At nananalig po kami, Panginoon, na hindi mo kami bababayaan hanggang sa matapos po ang aming pakikinig, ikaw ang lalagay sa aming kalagitnaan. Bigyan mo kami lahat ng kanunan at kaalaman na kailangan po namin sapagkat wala kaming magagawa kung kami iwalay sa iyo. At dalangin po namin ang aming Diyos na patuloy na ang iyong banal na Espiritu Santo ang magpaunawa ang lahat ng mga bagay na makapagpapatibay sa aming pananampalataya at sa lahat ng aming mga paglilingkod. Dalangin po Panginoong Diyos ng iyong alipin na patuloy magpalain mo agad ang lahat ng mga amay na nagbibigay ng kanilang kapot at guro para sa iyong gawain. Ibalik mo ito sa kanila ng sisig, ibig at umaawa at mapapala at pagmahayaan magkulang sila sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Salamat po aming Diyos at inangkin namin lahat ng katagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng Panginoon. You may be seated. Apostle, Ephesians chapter 1, verse 10 to 12. Efeso, Kabanata 1, talatang 10 hanggang 12. Efeso, Kabanata 1, talatang 10 hanggang 12. Sabay-sabay po tayo sa magiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang ituloy ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sandalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya, sinasabi ko, tayo ay naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya o gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Upang tayo maging kapurihan ng Kanyang kalwalatian, tayo ang nagsiasa ng una kay Kristo. Last Friday, I explained to you about us really, us personally. Noong Biyernes nga po ay pinagmana sa ating iglesia kung ano yung tinatawag na kalooban ng Diyos, kung paano tayo pinila ng Diyos noong una. From the creation of the Lord, God chose us in Christ in this world. Na bago pa nga po dinikha ang lahat ng bagay sa sanlibutan, tayo ay hinirap na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Even though when we become sinner, we saved us by the blood of Jesus Christ. Pero at kahit na kung tayo hindi makasalanan, tayo ay diligtas niya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Cristo. And finally, this is not who we are. He also has a son, his son. As hallelujah, at ito ang kalooban niya na tayo ay tanggapin niya bilang Kanyang mga anak. And must I ask you to really be proud, grateful for us, Lord. At ay paliwanag din po sa atin na tayo pinagsisilbing mga bulaklak sa pamamagitan ng kalwalatian ng Diyos. This is verse 12. Remember verse 12. Muli po, basahin po natin ang versikulo 12, upang tayo maging kapurihan ng Kanyang kalwalatian, tayo na nagsiasa ng una kay Kristo. You understand? Paunawa natin mabuti kung paano ang Diyos ay nagdanais na tumanggap ng kapurihan at dahil sa atin. Yeah, Bible speaks the word. Church really be to the place of His throne as Lord. Pero pagdating po sa 12, makita po natin na sinabi mismo ng ating Diyos na tayo magiging kapurihan ng Kanyang kalwalatian. In the heaven, really the flower that place of His throne as Lord. Ibig sabihin po, sa kanila ay magsisilbi tayo ng mga bulaklak, ibig sabihin ay kapurihan ng Kanyang kalwalatian. That's why in the heaven, all the angels and others will give power to
as chief. Kaya naman sa kanalitan, hindi lamang ang mga mayor, kundi lahat ng mga nananalig na laligtas noon ay tunay po na magpupuri po sa harapan ng mga anak. But sister, the prayer system, only God will accept church, good church as a son. Pero kailangan natin maunawa mabuti ng tatanggapin lamang ng Diyos na iglesia na bilang kanyang anak ay ang mga tunay na iglesia. Already we understand the book of Ephesians explain about church life, the third of the church. At ang natin sa pamamagitan po ng aklat ng Efeso ay tinutunig dito kung ano po ang tunay na kalagayan ng isang tunay na iglesia. But through verse 10, let me understand today what is church and church. It is also God's predestination, God's plan. Pero sa pamamagitan po ng versikulo 10 ay maunawa natin mabuti kung ano ba talaga ang tunay na dapat maging kalagayan at tunay na patunay ng isang iglesia sa Pilipinas. With verse 10, in the dispensation of the fullness of the time, He, who's He, God might get together in one all things in Christ. Sabi po sa versikulo 10, sa pagiging katiwala sa pagmanapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa kalalitan, ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa sa Kanya na sinasabi. What's the meaning of this dispensation? That is God's will, God's plan. Ang ibig sabihin po doon sa binabanggit na panahon, ito po yung itinalaman ng Panginoon Diyos. God, He might gather together in one body, all things in Christ. Na tayo po lahat ay gusto niya may tunin bilang isang kanyang katawan para kay Kristo. But much later, not all things, all. Next time, you understand. Pero dito, hindi lamang po mga bagay, kundi lahat. Yeah, because all things, that's why until now we understand. All things is like the sun, moon, stars, and like a mountain, sea, everything. We understand like this. Sapagkat kung bagay lamang po yung ating unawain dito, maaaring ang lalagay lang sa ating isipan ay ang katulad ng mga bagay na nakikita natin tulad ng araw, buwan, bituin at lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata. How about the Bible said, God the Father is the head of all. Pero sinabi mismo ng salita ng Diyos na ang Diyos Ama ang sumasalahat. Yeah. Jesus Christ said, He is the all of all. As Jesus mo, mismo yung sumasalahat. Yeah. Bible said, Pablo said, Jesus is head of all. Kaya ako sinabi ng Biblia na si Jesus ang ulo ng lahat. And that's why this all things is all. You understand now, all means God and church. That's all. Kaya maunawaan natin mabuti na yung binabanggit na bagay dito ay hindi lamang tungkol sa mga bagay, kundi iglesia at lahat ng mga bagay. But it is important, in Christ, all together become one in Christ. Ang pinakamahalaga lamang tungkol sa ating talatang binabasa ay lahat ay para kay Kristo. That's why Apostle Pablo said, Jesus is the head of the church. Kaya yan ang kailan kung bakit sinabi ng sa Pablo na si Kristo ang iglesia, ang ulo ng iglesia. Become one, all in Christ, both which are in heaven, which are on us, also in Him. Ng lahat ng mga bagay, tunay po na maging isa kay Kristo, maging sa mga bagay na nasa kalalitan, mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, ay para sa Please understand, Pastor Church. In Christ. And the Father, Holy Spirit, Church, all become one in Christ. That's the church. Kaya kailangan natin maunawa mabuti na sa loob sa yung tinatawag na iglesia mula sa Diyos, sa banal na Espiritu at iglesia ay magiging isa. That's why please understand, which are in heaven, that is what God. At yung sinasabing bagay na nasa kalalitan ay tumutukoy sa Diyos. Also, which are on us, that is church. So it's church. At kapag sinabi naman po na bagay na nasa ibabaw ng lupa, ito naman ay iglesia. Also, in Him, who is in Him, that is Holy Spirit, because Holy Spirit in God, in God. At yung binabalik naman po sa Kanya ay ang banal na Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo ay sumasama. That's why this is understand.
this church, Assembly Church, that is manifestation from the beginning. Kaya nga po lagi lumaliwanag sa atin na yung iglesia na tinutukoy po ng Diyos, kanyang mga salita, ay itinalagalan ng Panginoon mula sa kasalan. That's why John chapter 17, verse 21 until 33, that is last prayer of Jesus Christ, people crucified on the cross. Yan ang dahilan kung bakit magawa natin mabuti doon sa 1 Kabanata ng 20, talatang 21 hanggang 23. Ito po yung mga huling naging panalangin ng ating Panginoon bago siya may tao sa krus. See, what is the end hope of Jesus Christ? People died on the cross. At sa pamamagitan nito ay maunawaan natin mabuti kung ano yung tunay na nararamdaman ni Yesu Cristo bago mamatay doon sa krus. Even though after dying on the cross, go back to the Father, he wanted to remain this body as a remain church as a body. Sapagkat matapos po ang kanyang kamatayan sa krus at manubalik doon sa ating Ama, ay ninanais pa rin po niya na yung kanyang katawan ay ang iglesia ang kanyang maging katawan. That's why verse 21, that day, which day, Jesus Christ, they all made one as you Father in me. Kaya I am you. mula doon sa 21, sinabi niya upang silang lahat, sino po yung lahat doon, lahat ng kanyang mga lagat ay maging isa, na gaya mo. Yeah, only different from Jesus Christ. Because to deny all them, Pentecost and Harvest. At hindi tumutukoy sa mga lagat lamang ng Panginoon sapagkat sila lamang yung tunay na nagtalaga ng kanyang mga sarili sa Diyos at patuloy na sunod kay Kristo. All the way from Jesus Christ, but only remain different from Jesus Christ. That's why Jesus said, they all made one, like as the Father and Jesus one. Dapat sila iniwan ng ating Kalisus, pero lamang sa kanyang malagaan. Kaya naman, yun ang hinahangad niya na lahat ay mag-iisa kay Kristo kung paano si Kristo ay sumasama at ang Ama ay That's sumasama. why they also made one in us, that the world may believe that you sent me. Na ako'y sa iyo at sila naman ay sumati ko ang salutan ay sumampalagay at ako'y sinugo. Yeah. That's why we can understand, now the world, they are not believing Jesus Christ, even though they are not believing Jesus Christ came from God the Father, because that is church brother, church, our brothers. Kaya nga, maunawa natin mabuti na kung bakit ang sanlibutan ay pinanalanan kay Kristo, ito po ay naging kasalanan ng iglesia. Yeah, because this church not yet be one. They are not in God. Sapagkat ang iglesia hindi pa rin naging-isa kay Kristo at hindi pa naging isa kay Kristo. And then verse 22, the glory which you give me, I have given them. The church is not true, that is the church. Ang panlalagyan sa aking binigay ko, ay ibinigay ko sa kanila, kanino ibinigay sa kanyang mga alagad. That's why they may be one just as we are one. Upang sila ay isa, nagaya naman natin, nag-iisa. Now this state of church is not the church. Ibig sabihin, hindi tumutukoy sa kanyang iglesia. But church is not thinking, not only church that is true, it's like Jesus Christ, who people on self on how Jesus Christ. Pero kailangan maunawaan natin mabuti na hindi po ito tumutukoy sa ordinaryong iglesia, kundi ito po ay tunay na malagad ni Kristo na kung saan itinanggi nila ang kanyang mga sarili at patuloy na pumayag na mamatay kasama ni Kristo sa sunod kay Kristo. Like I said, Ephesians chapter verse 7, our salvation is very simple. Just we can say by our faith in the Lord Jesus Christ. Katulad nga po na binabanggit sa Efeso, Kabanata 1, talatang 7, napakasimple po ng ating kaligtasan na kailangan lamang po natin pananampalataya. Yeah, but to the children of God's Son, as a true son, as the blessed young man, it's not simple. It's not simple. Pero ang maging anak ng Diyos o maging babae na nakakasal sa kordero ay hindi ito nakakasimple. Yeah, okay, let's see verse 23. Yeah. I in them, yeah, Jesus said already, I in my disciples, and you in me, and then they may be perfect in one. As sa 23 daw ay sinabi, ako ay sa kanila, ibig sabihin sa mga halagaan, at ikaw ay sa akin, upang sila'y maluto sa pagkakaisa. That is perfect one. Jesus Christ in us. But God himself, at the Father, only the Holy Spirit
in us, that is perfect one. Ibig sabihin dito po yung tunay na kaganapan na dapat natin maranasan na si Kristo sila sa atin, hindi lamang siya, kundi ang banal na Espiritu. Yeah, that's why through this kind of church, the world may know that you understand me and then love me, really love me, and also my disciples. Sa pamamagitan ng ganitong klaseng iglesia, malalaman ang sanlibutan na ikaw ay nasa akin ay nagsugo kasi na iyong inibig na gaya ng inibig. Now, even the song Jesus, they said, churches, church. Kahit po ang mga nagpapaawit ay binabanggit na kayo ang tinatawag na iglesia. So, you understand, you are all our church members. Ang kami rin, maglalawaan namin na kayo po ay mga membro ng ating iglesia. But that is important. Because God wants to go through His hand, the heart of Christ, as His church. Pero ang Diyos natin kakaiba sapagkat ang hinahanap niya po ay maging ang mga tunay na bahagi ng katawan ni Kristo bilang iglesia. That's why Ephesians 2:10, in Christ, become together, become one. The Father, Holy Spirit, and Church. That is the church. Sa Efeso Banatang 1, talatang 10, ipinapaliwanag po doon ang tunay na iglesia na kung saan ang Ama, ang Banal na Espiritu Santo at ang iglesia ay iisang iglesia. And then Ephesians 4:11, this church will be in heavens of God. At ang galing naman sa Jose, ginagito na itong iglesia ito ang magiging mana para sa Diyos. And then verse 12, this church will be precious as glory in heaven. At pagdating doon nga po sa 12, na itong iglesia ito ang magiging katulad doon sa kalulatian ng Diyos sa langit. That's why we have to be really true church of God. Yan ang dahilan kung bakit kailangan na sa akin natin na maging tunay na iglesia ng Diyos. Don't try to remember, you have to be true body of Christ. Huwag natin hayaan na maging ordinary membro lamang tayo, kundi tayo maging tunay na katawan ni Kristo. If you really believe God is God and His blessing, please come. Kaya naman kung tayo pinanagaling buo sa pag-ibig ng Diyos sa pagpapala ng Panginoon, kailangan natin lumapit sa Diyos. But the Bible only accepts us in Christ through His church, through body of Christ. Kaya tandaan natin na tatanggapin lamang tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang iglesia. But church is not simple. Like this, Trinity Jesus in the Father, Father to Jesus, and Holy Spirit in the Father, they are one. Pero kailangan natin na hindi po natin simpleng mabuti ang patunawa natin sa iglesia kung paano hindi po simple ang pagiging Diyos na kung saan ang Ama ay sumasanak at ang Anak ay sumasama, ganun din ang Banal na Espiritu Santo ay sumasama. What's church? In Christ, but the Father, Holy Spirit, and church, they are one. That's the true body of the Ganun church. din naman ang iglesia na kung saan ang Ama ay sumasama ng Espiritu Santo, maging bilang iglesia, yun po ang tunay na iglesia. Okay, so Psalms 133, verse 1 to 3. That is church. This is church. Awit 133, The 133, verse 1 to 3. uno hanggang Okay, so Yes. Mas ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga pagkakapatid na magkasintahan, magkakasama sa pagkakasa. Para mahalagang lagi sa ulo na tumutulo sa balbas, sa mga tuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kanyang mga sukot. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sa pagkatuon pinarapit ng Panginoon ang pagpapala sa mga tuwid bagay ang buhay ng mga kakailan. Already daily, we understand about church. Kaya nga po sa pamagitan nito, ibang natin kung ano ibig sabihin ng iglesia. That's why he said, how good and how better it is for brothers to dwell together in unity become one. At ang sabi nga po dito ay pagkabuti at pagkaligaya sa mga kapatid na magkasintahan, magkakasama sa mga In this thing that it goes through, in this type of precious oil, verse 3, it is like a view of the heaven. At itinulad nga po ito na parang sa mahalagang labi sa ulo, ang sa versikulo 13, gaya ng hamog sa Hermon. And then verse 3, but in the verse 3, for they the God's commandments, the blessing, what's the blessing? Life forevermore. Na sila po ay araw ng aming narating ng Panginoon na pagpapala. Ano ba yung pagpapala ngayon? Sa mga bagay ang buhay ng Panginoon. Only God
God bless the unity of the brothers, unity of brothers become one. That's blessing. What's the blessing? Eternal life. Ibig sabihin ng Diyos mismo nagpala ang pagkakalis ng Diyos sa magkakapatid at ang pagpapalo na natin ngayon na tatanggapin ng magkakapatid ay ang buhay ng mga kapatid. Hallelujah. Amen. Pastor, when we visit Karami, some place of Karami, I saw good music. Nahuli nga po akong pumasyal sa Karantaan kaya nakapasyal kami doon sa lugar ng Tenerife at nakita ko po yung mga ministeri ng mga kabataan. That's the business. They are not one. They are not united. They are separate. Pero nakita ko nga po na hindi sila nagkakaisa at mayroon silang pagkakabahagi, maaaring dalawa at But until now, straight, they are not changed. They are separate. They are not become one brother and sister. at hanggang sa kasalukuyan, hindi na rin sila nababago at meron pa rin pagkakabahagi. Why? Because they all them is strong at that time. Bakit? Sapagkat mas matindi pa rin ang buhay sa kanila yung kanilang lubang pagkatao. But please change this time. It is this teaching. Pero kailangan mabago ngayon ito sa pamagitan ng katawan nito. Already you divide each other. You are not part of that church. Sapagkat kung magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi, hindi tayo magiging katawan ni Kristo. When you become one unity, one body, one family, they are part of the church. Pero kung tayo ay magiging isa lamang, tayo magiging tunay na isang pamilya, isang katawan ni Kristo. I know they are still like a child, young youth. But if you are older, but still you are not become one unity. Maaari ka po na yung ating ibinibigay na halimbawa ay masasabi natin mga bata, pasuguri sila. Pero kung halimbawa, kung natin tayo mga matatanda, na sa kasalukuyan hindi magkakaroon ng pagkakaisa, malabo po na tayo magiging. Okay, Romans chapter 12, verse 45 said that we have many members in one body, but all the members do not have the same function. Sinabi nga po doon sa Rome, Kabanatang 12, Kabanatang 12, talatang 4, na kung paano isang katawan ay mayroong maraming mga sangkap, pero iba't iba, hindi pare-pareho ang gawain. But we are one body in Christ Jesus. The individual members of the one another. Pagkaman tayo po ay malaking bahagi, tayo po ay isang bahagi ng katawan ni Kristo na mayroong iba't ibang gawain. We are all different persons, like I said, individual members of the one another. But we have to be one body in Christ. Maaaring ang bawat sa atin ay mayroong mga pagkakaiba-iba, pero kailangan tayo magiging isang katawan. First Corinthians chapter 12, verse 13. Unang Korinto 12, by one Spirit, we are all baptized into one body. That's why all we made drink in one Spirit. na sinabi dito na sapagkat isang Espiritu na binautismo tayo lahat ng isang katawan. We can understand. How can we be one body under Christ? Kaya, maunawa natin mabuti paano tayo magiging isang katawan ni Kristo. Through baptism, either Jesus, through baptism, you can be one one body. Na sa pamagitan ng bautismo ay magkakaroon tayo ng pagkakaisa bilang isang katawan. Because when we don't say baptism, our old man died. That's why at the time our Lord said that between us and then we can be one body. Sapagkat sa pamagitan po ng ating bautismo, iwamatay natin lumang pagkatao, at sa pamagitan ng bagong pagkatao natin kasama ni Kristo ay magiging isa tayo. Of course, even though we understand and we died on the cross, but still our step is still alive. Pero sa kabila po ng mga bagay nito na kamunawa natin sa pamagitan ng bautismo ay namatay ang ating lumang pagkatao, pero nabubuhay pa rin sa ating mga sarili ang ating lumang pagkatao. But when we see the human mind, especially like that, hate and jealous, this kind of human mind, we have to deny, but not me. And then we have to deny and take close fellowship. Yan ang dahilan kung bakit kung may makikita lang tayo dahil o mga tampo o inggit sa ating mga sarili para sa ating mga kapalinan, ay kailangan po natin itanggi ito sa ating mga sarili natin, hindi ikaw, ako. All people of the
Ephesians says about churches. Ang kabuuan ng aklat ng Efeso ay tungkol sa iglesia. Okay, chapter 2, verse 16, Romans 16, which says about churches. He might reconcile them both to God and in one body to the cross. Efeso kabanata 2, talata 16, at upang makasundin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus. On the cross, we can be one body because we can deny our old man, the evil mind. Sa pamamagitan ng krus ay maaari tayo makipag-isa kay Kristo sapagkat doon lamang natin may tatanggi yung aming masamang isipan. Usually this ordinary Ephesians chapter 2 says about Israel and Gentiles. You can be reconciled and become one body through the cross. Ang totoo po, ang pinakamit ko dyan ay tungkol sa mga Israel at ang mga Hintil na kung saan sa pamamagitan ng krus ay maaari silang maging isa. Yeah. And then verse 18, through him, who's him? Christ, we both have access by one spirit to the Father. Sabi doon sa 18, sapagkat sa pamamagitan niya, yung niya po doon ay tumutok kay Kristo na tayo ay pagpasok sa isang spirito rin kasama. This is saying that if you want to use computer, you need PIN number or PIN number. Kung paano nga po kapag tayo po ay gagamit ng isang computer, bago natin na mabuksan, kailangan tayo mayroong PIN. Yeah, if you want to find Christ, you need in Christ. First, we have to come to Christ, in Christ. Yan ang kailangan na bakit kung gusto natin talaga maging katawan o maging tunay na iglesia, ay kailangan muna natin lumapit kay Kristo. And then we have access by one Spirit, but Holy Spirit, access. At pagkatapos nila, kailangan natin mamanasan ng Espiritu ng Diyos. And then finally, we can come to our Father. At pagkatapos nila, makakalapit na tayo sa Diyos. Yeah, through Jesus Christ and by Holy Spirit, and then we can come to our Father. Sa pamamagitan po ng ating paglamit kay Kristo, sa tulong ng banal na Espiritu Santo, doon po tayo makalalapit sa Ama. Jesus died on the cross. That's why we have to die on the cross. Our old man. At the time, we can be one by the Holy Spirit, and the Bible we can come to God the Kung Father. paano sa Kristo namatay sa krus, kailangan din tayo makasama mamatay sa krus. Ibig sabihin, makipag-isa tayo sa Kanya upang tayo makalapit sa Kanya. That's why verse 19 said that through this processing, we can be household of God, family of God. Abo sa 19, sinabi niya dito na sa pamamagitan ng ganitong klase ng batayan ay patuloy tayong magiging isang banal na sambahayan. So Ephesians chapter 1 says about relationship between the Father and us. Efeso, kabanatang 1 ay binabagin ang ating relasyon sa Diyos Ama. And this our Father who loves us, we are His Son through Na siya ay ating Ama na umiibig sa atin na tayo ng mahal ay kanyang mga anak na nananalis. And then finally, through Calvary Church in Christ, we can be His children, one family. At the Father, we are one household, one As family. kalulihan na tayo po na bilang mga anak ng Diyos na iglesia ay magiging buong sambahayan ng Diyos. And then verse 20, because verse 20, having been this church and the fountain of the apostles, the prophet, Jesus that would be the cornerstone. Kaya nga po sa Biblia sinabi nila ito itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Yeah. And then in Christ Jesus, whole building, we can join together, the gospel only as a holy temple of God. Sa pamamagitan ni Kristo, sabi nito, ang buong gusali ay nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Not one nation, all brothers together, one church in Christ Jesus can join together, and then become a temple. Ibig sabihin, hindi lamang sa membro, kundi ang bawat sato-sato ay kailangan maging bahagi ng katawan na iyon na patuloy na gumagawa at lumalago. And then verse 22, in whom in Christ Jesus we be together very place of God in Holy Spirit. Sa 22, sinabi na sa pamamagitan ni Kristo,
tayo itinayo naman upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. You see each other, your brothers and sisters, love one another Christ. Mausap ko sa ating magkakapatid kay Kristo. We have to grow together, and then we have to be through hostility. Mausap ko sa ating nililang na mabuo upang maitatawag ang isang templo ng Diyos. And then only God, Holy Spirit can stand there in His holy place. This is Mother of Christ. At naniniwala ko na mananahan ng Banal na Espiritu Santo sa isang katulad na templo ng Diyos. Ephesians chapter 4, Efeso 4, yeah, from 1 to 6, sorry, sir. 1 hanggang 6. Namamalit na sa inyo na ako binanggok sa Panginoon na kayo'y masiyakan at nararapat sa pagkatawag sa inyong tinawag. Nang buo kapagpabaan at kaamuhan na may pagkakainuhod na nakapatahan kayo sa pag-ibig. Na pagsakatan o pagsakitan ninyong ingatan ang ating pagkaisa ng Espiritu sa tanging ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu. Kaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang kakasa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasipaw sa lahat, asumasa lahat at nasa lahat. That is verse 1, we are told by the Father put us in His God. Katulad po na sinabi sa una, ang Diyos mismo ang tumawag sa atin at tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kanyang patuloy. That's why I believe even though when I tried not believing Jesus Christ, not believing God, believing at the time for me, I believe. Kaya ako naniniwala ko na bata pa lamang ako, kahit hindi pa ako nananampalataya, tinawag na ako ng Diyos. You know why you are here. From long time ago, already God the Father called you as His child. Kaya kailangan magawa ng bawat isa sa atin kung anong dahilan kung bakit narito kayo, sapagkat malakaw na kayo tinawag naman ng Panginoon. Of course, God the Father wants to call all people, but they don't like God. They don't like worship. Bagaman ang lahat ng tao ay gusto naman talaga tawagin ng Diyos, pero ayaw nilang tumawagin at ayaw nila ang Diyos. But if you understand that God's calling in His love, we have to get mind, verse 2, that is verse 2, this kind of mind. Kaya naman kung natin ninanais at naunawaan naman natin yung tunay na pagkatawad pag-ibig ng Diyos, maunawaan natin mabuti kung anong dapat natin gawin na sinasabi sa versikulo. If you have this kind of mind, you realize that you realize the mind of each other. Ibig sabihin, kung talagang tayo na nandito kay Sipan, hindi tayo maghihiwa-hiwalay at hindi tayo magkakaroon na nandito. That's why to set up church, it is not only believing. We have to do something with all our mind. Ibig sabihin, hindi sa para tayo manatid, hindi kailangan na meron tayong gagawin ayos ng isipan. That's why verse 3 is endeavoring. You know, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of the peace. Yan ang dahilan kung bakit sa sinabi sa versikulo 3 na pagsakitan, ibig sabihin, hindi ganun kadali na kailangan natin ingatan ang pagkikipag-isa kaisa sa Espiritu. What's the name of the devil? Name of the devil. Ano ba ibig sabihin ng siya? Yeah. He's separated or separated. Siya ang tagapaghiwalay. Sometimes I am using this word. Ibig sabihin para siya sinsing. Di ba pag pagamit ka ng sinsing, nahahati mo yung isang tao. If you are not united, means you are working either devil. Kaya naman wala tayong pagkakaisa, ibig sabihin gumagawa sa ating mga kaisipan ng diabo. That's why verse 4, there's one body, one spirit, just that we are called and in one hope of your calling. Kaya naman sa versikulo 4, sinabi niya may isang katawan, may isang spirito, gaya naman ang pagkatawag sa inyo. And God called you also, God called other brothers and sisters to make one body. Hindi lamang isang tinawag o gabang sa isang tinawag para maging isang katawan. Yeah, because God is one God, one spirit, one spirit, one kind of God. Dahil isa lang ang Diyos, isa lang ang Kristo, isa lang ang Ama. Yeah, we have one God the Father, we have one Lord Jesus Christ, we have one spirit. Pero isa lamang tayong Diyos Ama, pero tayong isang Kristo, pero tayong isang Espiritu. Yeah, that's why verse 5, we have one Lord and one faith, one baptism, one baptism. Pero sinabi ko, mayroon tayong isang Panginoon, isang pananampalataya, meron naman isang bautismo. Even though we have said baptism different days,
all different languages, but there's only one baptist, one baptist. Hindi ba tayo ng isang araw bilang mismoan at bagamat tayo po ay may iba't ibang panahon ng pagbautismo, pero isa naman ang bautismo. So people don't say different languages, one baptist, but we all die. People don't. Yesterday, today, we all die, and we can be one body. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na dahil sa isang bautismo iyon, tayo po lahat pinangamatay at isa lamang tayo katawan. Verse 6, one God and Father of all, who is above and through all and in you all. As sinabi sa versikulo 6, may isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasingabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Praise God, because one God, one Father of all, is all, above all, Father of all. Kaya nagpapasalamat tayo sa pagkat meron tayo isang Diyos Ama at na sumasingabaw sa lahat at sumasa lahat. And then in Jesus Christ, is all in all, also in us. Kaya nga po sa pamagitan ni Yesu Cristo, lahat ng bagay na sumasalat natin nasa atin. That's why Ephesians chapter verse 11, that's why God called us as apostles and prophets and evangelists, also pastors and teachers. Yan ang dahilan kung bakit sinabi sa versikulo 11, kaya naman pinagkatuban tayo na maraming tinawag na apostol, mga propeta, evangelista, pastor at guro. Why? Because verse 12, all progress. 12, sabay-sabay ko natin babasahin sa ikasasaktan ng mga banal, sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitipan ng katawan ni Kristo. Together, not one, together, because we are all members, but we are one Father Christ. Ibig sabihin, sama-sama, bagamat tayo marami, kailangan po namin sa sama-sama nagkakaisa na lumagawa sa kanilang isa lamang tayo ng katawan. Together, brothers and sisters, all together, edify our Father Christ. Ibig sabihin sa pamagitan nito, hindi pa ay maglilingkod natin bilang isang katawan ni Kristo. And then verse 13, until we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God and perfect man, made the sake of the fruits of Christ. Hanggang sa maranasan natin ang versikulo 13 na sinabi niya na abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakaisa ng anak ng Diyos hanggang sa lubos na pagdakilang tao hanggang sa sukat ng pananatawan ng apostol. Right is one day when one man, one dream, one also growing up until Christ Jesus. Kailangan natin magkaroon ng pagkakaisa sa paglago sa ating mga pananampalataya hanggang sa malaking natin ang paglago ng katulad ng kay Kristo. Why? Because first one, we are no longer children. We are no longer children. Bakit? Sapagkat sa kaponsya hindi na tayo bata. We have no mind. We have not. You'd like to understand and follow this word. You are still children. Kaya kung hindi mo natin susubin ang mga pananalitan ito, ibig sabihin bata pa tayo. And then verse 15 and 16. Okay, shall I say? 15 hanggang 16. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay magsinati sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang pangulo sa patuloy bagay sa Kristo, na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat ng mabuti at nakakalapit sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuhan, ayon sa pagkawang nauuko sa bawat iba't ibang kasangka, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitiban ng kanyang sarili sa pag-ibig. And verse 22, if you want to be true Father Christ, you have to put off your old man, old self. Kaya naman sinabi sa versikulo 2, kung nais natin talaga maging sakap ng isang katawan, ay kailangan natin iwanan ang ating And bunang then katawan. verse 23, be renewed in the spirit of your mind. Sa 23, ay sinabi kayo mga bago sa spirito ng inyong pag-iisip. And then verse 24, sabay-sabay. 24, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos inilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Who's the Sino po yung bagong tao? ordinary life of the Jews and Jesus in us? That's real. Dalawang pagkatao yung matay na doon sa Diyos at ang nabuhay sa kanya si Kristo. Yan ang bagong tao. That's why verse 25, 26, sabay-sabay. 25 hanggang 26, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo sangkap ng isa sa atin. Kayo'y mga banal at huwag kayo mga kasala.
Huwag lumubog ang araw sa inyong tahi. Even one brother and sister, but Apostle Paul said, it's the next invitation, yes, something mistaken, misunderstanding, yes, something anti-mind. Totoo nga po na tayo lahat ay nakakaiba, pero isa tayo ng iglesia, isang katawan. Sa kabila ng namin ito, magkakaroon pa rin tayo ng damdamin, ng galit. But Apostle Paul said, do not sin. Do not sin. Pero sinabi mismo ng Diyos na, sinabi mismo ng sa Pablo na huwag kayong mag-aasa na dahil sa inyong galit. Do not let the sun going down, until the sun going down, say mind. People going down, sun, you get mind. At sinabi dito na huwag mo kaya lumubog ang araw na meron kayong galit. Why? Because they come to us. Bakit? Sapagkat lalapit sa ating ng Diyos. That's why verse 27, Old Testament says, 27, nibigyan daan man ang diabo. Hallelujah. Let overcome our old man and die on the cross. And then even though die, but still yes, is giving to mind, giving care. Kailangan natin mapagtagumpayan ang ating mga pagkatao at kailangan natin hayaan, hindi hayaan na mabuhay pa yung ating lumang pagkatao. When we see that kind of human mind, you are devil, not me. You are not Christ, Christ of Jesus Christ. Kaya naman kailangan po natin agad, tanggi, kung meron tayo nakikita masamang isipan sa ating mga puso, sabihin natin, hindi ikaw yan, hindi ako yan, sapagkat yan ay galing sa Diyos. Deny ourselves, because that is from the devil, devil's character. Deny the devil and violence. Kailangan natin nandito at kailangan natin iwasan ito at pasanin natin ng puso sa sunod kay Kristo. And then finally, there's no grace in us, there's grace in us. At sa kauluyan ay mawawalan na ng puwang ang Diyos sa ating puso. Like Apostle Pablo, okay, you are man, but still, even though you can get your end mind back, you will not really sin. Until the sun going down at the ground. Ang sinasabi naman po sa mga, kung ating tao natin tayo at nagagalit tayo, pero huwag natin hayang magkasala tayo dahil sa ating galit at huwag natin hayang lumubog ang araw na meron tayong galit. Even though we have the sun in your mind, but until the sun going down, you kill everything in your mind. Kaya kung nakakaranas tayo ng galit, huwag natin hayaan na manatili yung gagawa ng Diyos sa atin hanggang sa katubog ng atin. That is we are not in grace, but there is in our mind. Ibig sabihin lamang po niya, hindi natin hinahayaan na magkaroon ng puwang ang Diyos sa ating mga puso. We have to be true body of Christ. Na kailangan tayo magtunay na sangkap na katawan ni Kristo. Why the true body of Christ? One unity in Christ and the Father, Holy Spirit, Church. That is the church. Ano po yung tunay na katawan ni Kristo, yung Ama, yung Banal na Espiritu Santo at Iglesia ay isang gumagawa. So if you want to be church, we have to be church, one unity, one brother. Kaya naman kung gusto natin maging tunay ng Iglesia, kailangan tayo magkaroon ng pagkakaisa bilang isang Iglesia. Praise God, because God blessing eternal life in the church. At salamat sapagkat yung buhay walang ba at pagpapala ay binigay na yan ng Diyos sa Iglesia. That's why in Ephesians 1 verse 11, only church will be in heaven of God. Kaya nga po sinabi doon sa Efeso 1:11 na Iglesia lamang magiging mana para sa Diyos. And this church will be place of God's glory, the power of God's glory. At ang Iglesia ito ay magiging tunay na kapurihan ng kalulatian ng Diyos o yung bulaklak ng kalulatian ng Diyos. So you have to overcome our own and our own self. Kaya kailangan natin mapagtagumpayan ng ating lumang pagkatao. What can you say of this time? Am I so overcome and this? At tayo ay sigaw na kumayso over ka. At tayo ay mananalangin. Oh my soul, over ka! Oh my soul, over ka! Oh my soul, over ka! Ang nagkakasili na po ng aming pinagpapasalamat sa pagkasakawa din po ang prinsipyo pa sa mga hindi ang pinagawa ko sa kanyang kahalagahan. Pagkakalas sa Iglesia, bigla sa kasapakan ng katawan ni Kristo. Tulungan mo kami Ama na maganap ang lahat ng mga bagay nito at mapagtagumpayan namin ang aming mga lumang pagkatao. Sa ilalim namin itinatalaga ang lahat ng bagay at nalagahan kami ng Diyos na mapagtagumpayan ng lahat ng ito ng Diyos at magawa namin ang lahat ng bagay ng mundo at hinahanap mo para sa kanyang mga buhay. Ingatan mo kami lahat ng Diyos habang kami naglilingkod, habang ginagawa namin ang lahat ng bagay na namin dito kalooban para sa
sa inyong mga Lord. Sa itamang namin inihamin ninyo ang mga masaliti. At naniniwala kami magaganap ito kay Lord Diyos at magiging matalukay mo kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans 12, 1 and 2. Sabay-sabay din tayo. Kaya nga mga kapatid, ipinamaman ito sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iniharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayo magsilayo sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagkabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. At transform life. We always hear from the Word of God. Alam mo po na lagi natin nalilinig yung ating human pagkatao, our own self, and try to kill it, to deny it, and to live a new life. Sapagkat tayo lahat ng ating pag-isa kay Kristo should live a new life together with Christ. Kaya meron tinatawag na transformation. Every Christian should experience. Kailangan natin maranasan yung tinatawag na transformation. Lahat po tayo nagkakasama. Lahat tayo nagkasama. Lahat tayo nagkulang. Lahat tayo nagkakala. But we should not, once na yung pagkakamali po natin, once na yung kasalanan natin nagawa, ay na-confess natin, at naitama na tayo, naituwid na po tayo. We should not go back to that same sin. Maaaring nakakarinig tayo mga paalala. Pinapaalalahan tayo lagi ng mga taong concerned sa atin na hindi na natin magawa ang kasalanan na yun. And sometimes we feel so, kumbaga, naanoy na tayo. Alam niyo po ba yung naanoy? Napipito na tayo. Kasi paulit-ulit na lang tayo binabawal. Binabawal tayo sapagkat baka mahulog ulit tayo. I like the word of the Lord today. Do not let the devil to have space in our hearts and to have space in our mind. Kasi once na meron siyang bahagi, magkaroon siya ng pumaw sa puso at isipan po natin, maaaring gagawa at gagawa po siya. Ang nangyayari po kasi sa mga mananampalataya, tayo mismo umubulot sa sarili natin sa tukso. Kung alam natin yung ating kahinaan, please, huwag natin hayaan na tayo mismo yung gagawa ng daan para mahulog tayo sa ating kahinaan. Hear the word, mga kabataan. Masyado kayong busy sa cellphone ninyo. You need to hear the word of God and take off those cellphone in you. Kung gusto niyo po talaga tumago sa pananampalataya habang nasa worship service, huwag muna kayo mag-cellphone. Because I know you are not concentrated with the word of God. You are doing something right now. Ayun po kaya yung magiging dito at ako lalagay dyan at makita niyo po ako sa cellphone. Kaya hindi naman nagawin yung pananampalataya natin. Why? Because we're not serious about the Word of God. Kailangan na natin seryoso yung pananampalataya natin. Just like how we hear the Word of God. Ano yung narinig natin sa salita ng Diyos ngayon? Kahit kabataan pa lamang kayo, maging seryoso na kayo sa inyong pananampalataya. Because it takes an eternal life or eternal punishment sa kapupunta, sa kapupunta. Mga kabataan, please, kung may boyfriend at girlfriend kayo,
iwasan niyo ang girlfriend at boyfriend ninyo. Masyado kayo madikit. Kaya binibigay nyo ng uwang ang diablo sa inyong mga buhay. You're always, amin po ba, nakakasar na. Lagi na magkadikit. At lalo pag lagi kayo magkadikit, baka hindi nyo makayanan ng tukso, mahulog ulit kayo. You need to be transformed now. So, totoo lang po, nakakalungkot kasi may mga kabataan na nagpo-confess na ganito yung ginawa nila. Hindi ako masaya sa mga tao na ginawa nila. But if you are really serious about it, to confess that sin that you have committed, kailangan mo na ibasa. Kaya kung may girlfriend at boyfriend ka, iwasan mo muna kung hindi mo kaya ang bukso. Kasi kung ikaw mismo yung lalaki, ikaw mismo yung gumagawa ng daan para sa diablo na pumasok sa inyo. Sa buhay natin, yun yung nangyayari kung bakit we cannot able to overcome our own self. Tinatawanan tayo ng diablo bakit? Kasi tayo, naririnig namin lagi, old self, overcome old self. But we are the one who makes that old self to come and be, and live again to us, in us. We need to be transformed. We need to live like Christ. Kailangan natin itong gawin kung ano ninanais ni Kristo sa buhay ng bawat sa atin. Kailangan natin maunawa ang mabuti kung ano yung niloloob ng Panginoon sa bawat sa atin. Transform means metamorphose. To become, to change, and to be changed. Yun po ibig sabihin ng tinatawag na transform. Renewing. Kaya sabi niya po sa Pablo sa ating sa mga ganito, ang gawin po natin ay huwag tayo magsiyawan sa takbo ng sanlibutan, mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga pag-iisip. We need to have a renewing of our mind. Hallelujah. Kahapon nakakatuwa yung nangyari sa amin. Kasi, iba, nagkaroon ko ako ng pagkakasal kahapon ng mga matanda. And they were so old. Amen. Nakakatawa sila kasi yung kanilang mga buhok ay gray na. Tutila po yung buhok ng mga kilasan ng kahapon. Nagkaroon sila ng ritual of vows. Matatanda na po sila. At nung nasa actual na kanina ceremony, nakakatawa yung babae kasi pinasusunod ko siya dun sa renewal of vows. That I have come here to reaffirm my love, my fidelity, and my sincerity to you. Ganun po yung words. And today, I'm reaffirming it in front of God and in front of the witness. Ang problema ko sa babae, mahina na yung tenga. Ay hindi niya na ako masyadong narinig. Kaya binibululis na sabi ko, sabi niya sa akin. But that's not the most important thing. Kahit na hindi niya nasasabi na maigi, hindi nasusunod sa kanya, but I can feel how she loved her husband. Gaano niya minamahal yung kanyang asawa. Yung asawa niya po ay nag-abroad ng 30 years. 30 taon. Every year, umuwi naman ang every year, but only days.
Tapos aalis agad siya. Kaya kahapon, natutuwa ako kasi yung mga kasama nila sa malaking kumpanya ng Aramco, Saudi, ay nandun lahat. Lahat sila, halos kalbo, puti ng buhok, wala ng buhok. Yung iba, nakasaklay, nakatulog na. Yung isa na, nagagaling lang sa ospital na milestone, magkakasama po sila. And then they're together with their wives. Yung kasama nila yung mga asawa. Nakakatuwa po sila. Na kahit na matagal na po sila, ay nandun pa rin yung pag-ibig na sila. Bakit ko binibigyan ng example sa inyo ngayon dito? Because sometimes, ang nangyayari po sa maraming mananampalataya, habang tumatagal sila sa paglilingkod, nawawala nila yung kanilang pag-ibig sa Panginoon. Hindi nila nararamdaman at hindi nila nararanasan yung pag-ibig nila sa ating Panginoon. Pero hindi po ganyan ang dapat na mangyari sa atin. So, every day, you need to renew. Kung nawawala na yung pag-ibig natin sa Panginoon, every day, you need to renew every day. Kailangan maramdaman po natin ito. Sabi dito, kailangan natin maunawaan na sinabi sa Galatians chapter 1 verse 4. Ang sabi dito, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang salimutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ang sabi ni Suya ko sa Pablo, he reminds us about what the Lord Jesus Christ has done to us. Why? Because we are living in the dito sa mundong masama. Evil world. Yung church ko, nasa evil world. Okay? Nasa kalagitnaan po tayo ng kasamaan. Kaya, sabi na po sa Pablo dito, maybe we can really fall. Pwede tayong bumagsak anytime. Pwede tayong bumagsak. Pwede tayong mag-fail sa ating mananampalataya. Kaya nga, pinapaliwanag ko sa atin, amin po, na mayroong Kristo, mayroong Panginoon na nagtubos sa atin, tubos sa ating mga kasalanan upang tayo maligtas sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Ephesians chapter 2 verse 2 said, na inyong tinakaran noong una ng lakad ng sanlibutan ito ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng langit ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng Panginoon. Sabi niya sa Pablo, yung masamang sanlibutan iyon, mga minamang ko, yun yung dati na nilalakaran natin. Yun yung dati na naging buhay ng boss natin. Amen? Hallelujah! Hindi po tayo nabuhay na nang isinilan na tayo sa mundo ito, ay eto na tayo, mananampalataya tayo, eto tayo, magdalito tayo, eto tayo, ginagawa ang kalooban ng Diyos. No! All of us here, lahat po tayo, bago tayo naging ganito, lumakad tayo kung sa masamang takbo ng sanlibutan. Amen? Hallelujah! Oh, sino dito isinilang ganda-ganda hanggang ngayon? No one. Lahat po tayo, mga linaman po, we experience, me also. Na-experience ko na maging sugarol. Amin po ba? How many years? Amin po ba? Hindi ko niyata mabilang kung ilang taon ako naging sugarol. Amen? Hindi ko na rin mabilang ang taon kung ilang taon ako naging makikinom. Hallelujah. When I was working in Guagua, Pampanga, amen? Wala yakang gabi na hindi kami umiinom. Siguro hindi ko lang talaga tinake drugs. Hindi ako nagmariwana. Amen. Gusto kong tikman dati yun. Kaya lang natatakot ako. Amen. Meron pa rin akong takot na, ayaw mong tikman to. Iba rin ang alak, sigarilyo, sugal, okay lang yan. Pero wag lang drugs. Natatakot ko ako. Pero gusto ko sana tikman. Hallelujah. Hindi ko rin talaga maunawang mabuti kung bakit ang mga nagsasabi ngayon, gusto ko sa yung shabu. Ano bang meron sa shabu? Hindi ko alam. Kaya dito, makita natin, Apostle Paul explain to us, lahat po tayo,
sanlibutan. Amen? Ngayon, nakita na tayo, sabi nga po, we are already in the church. Nasa loob na tayo ng iglesia, sa kata tayo ng katawan ni Kristo. Lahat na ako nang nananalig kay Kristo, nagsabi ng amen. Do you believe in Christ? If you believe in Christ, amen po ba? Kailangan mo kumawa natin mabuti na hindi ito ang dami namin buhay. Ang nagiging malaking problema, nasa loob tayo ng church, nasa loob tayo ng sa buhay po natin, hindi ng mga mananampalataya, but we live life in the world. Yung buhay po natin parang nabubuhay po tayo sa sanlibutan. Church, we need to experience a good transition in our lives. Kailangan natin itong maramdaman yung tinatawag na transform. Hallelujah! Paano nga po ba? Siguro isip natin, yung lagi natin narinig na mamatay yung ating lumang pagkatao. Hallelujah! Kung kamatayan lang po sana, kung gusto natin mabago, mamatay muna tayo. Mas gusto ko na po yung mamatay ako, then pag nabuhay ako ulit, bago na ako. Pero pinapatay natin yung lumang pagkatao. Alam niyo po ba yung lumang pagkatao? It is you, yourself. Kaya siguro masasabi natin ang tunay na kalaban natin, sarili natin. Amen? Kaya sabi naman sa Romans chapter 6, verse 4 up to 7. No, sabi ko dito, tayo ngayon nag-remains, nakalagip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay ng magbuli sa mga patay sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo maglalakad sa panibagong buhay. Sabi ko, if anyone is in Christ and be baptized, kung tayo na bautismo na, we already dying together with Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, namatay ka ng kasama ni Kristo. Amen. Yung dalawang kabataan hindi nagsalita, hindi papatay yung dalawang yan. Sabi mo patay ka na kay Kristo. O hindi pa rin sila nagsalita ang dalawa, di ba? Hallelujah. Tinitignan ko talaga sila hanggang ngayon. Because they're so busy. I do not know what they're doing. Kung busy kayo, mas maganda lumabas na lang kayo. Later, mag-usap tayo. If we are baptized with Christ, amen po, patay na tayo kasama ni Kristo. Wala na yung, amen po ba, itinuran tayo ng ating kanyos muling magbuhay at piniling na lalatihan ng Ama. And the same thing, if you already died in our own self, we should live with the glory of God. Tagay natin yung tinatawag na kalulatihan ng Diyos. Verse 5, sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya dahil sa kawawisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawawisan ng kanyang pagkabuhay ng mga di ba? We will be the same like Him. We will be the same like Christ. Verse 6, na nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang sa lalim ay mag-iba at nang sa gayon huwag na tayo makaalipin pa ng kasalanan. Hallelujah. Already, all our own self died on the cross. Sabi ko nga, Lord, ang hirap nito kasi sinasabi ng salita ng Diyos, lahat na po ng mga mananampalataya ng sabi na namin. Sa ayaw sa gusto natin, meron tayong concept. Sabi mo nga sa katabi mo, meron akong lumang pagkatao. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Nasa daw yung lumang pagkatao natin? Namatay ng kasama sa krus. Tama? Hallelujah! Kapag ka sinabing namatay, babalik ka ba siya o hindi na? Actually, hindi na. Tama? Hindi na po. Hindi na po siya pwedeng bumalik. Pero, in reality,
yung lumang pagkatao natin, nandito pa rin. Sinasabi ng salita ng Diyos na tako na siya. Namatay na siya kasama ni Kristo. Pero magsabi ng amin, kung lahat ng lumang pagkatao namatay na sa krus, wala ko na namin. Ibig sabihin ba, yung lumang pagkatao hindi pa natako sa krus? Why? Because it manifests. Nagmamanifesto pa rin sa buhay ng bawat sa atin. Kaya doon, kung titingnan mo natin, yun pala yung sinasabi ng Pastor Pablo, we need to be transformed. Kasi naalam ko, naging struggle din kaya ako sa Paul. Di ba sabi ng Pastor Pablo, I want to do good, but I cannot. Gusto ko gumawa ng mabuti, pero mas malapit sa akin ang masama. Habang hindi gusto kong gumawa ng mabuti, mas nagagawa ko, masama. That's why every day, sabi niya, I keep on fighting my good faith to the Lord. What we should do? Ang dapat natin gawin na ito, Efeso, Kabanatang 2, Talatang 2. Ephesians chapter 2, verse 2, sabay-sabay po, na yung nakaman ng una, ayon sa dapat ng sanlibutan ito, ayon sa kapulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga alam ng pagsuway. Dito kailangan natin na what we should be turned from and turned toward. Kailangan natin isipin, sino yung dapat natin talikuran at sino yung dapat natin harapin. Una, ang sabi sa Efeso, Kabanatang 2, Talatang 2, ano ba yung nilalakaran natin dati? Yung masamang takbo ng sanlibutan. Hallelujah. Sino po yung nakaranas ng magsabi na lakas na amen? Hallelujah. Lahat daw tayo lumakad sa masamang takbo ng sanlibutan namin. Sino daw ang matutulong? Yung masamang may kapangyarihan ng hangin. Who is that? That's the devil. That is Satan. Ibig sabihin, dumating sa pagkakataon, ang sinusunod natin sino? The devil. Even though we say before, kahit sinasabi ng mga tao, nananalig sila sa Diyos. Pero ang sinusunod pala namin, kapag ang sinusunod natin ang sanlibutan, ang sinusunod natin ay ang sinusunod natin ay nakasato natin. Kapag sinusunod natin ang sanlibutan, ang sinusunod natin ay maliwanag. Kapag tumalakad tayo sa sanlibutan, ang sinusunod natin hindi Diyos. Ang sinusunod natin ay ang diablo. Ang sabi dito, yung Pangulo na kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa lahat ng mga anak ng pagsuway. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Putting off and what is putting on. Ano yung dapat alisin? Ano yung dapat ilagay? Ang sabi niya po sa Pablo, lahat daw ng binuhay na kalakip ni Kristo. Kanina ang sabi dito, mga minamahal ko, namatay tayo kasama ni Kristo sa krus. Amen? Pero hindi mo na namin si Kristo. Kung paano mo rin binuhay si Kristo, sabi niya dapat tayo mamuhay na katulad ni Kristo. Which means all Christians are being living in Christ. Lahat ang nabubuhay kay Kristo magsabi ng Amen. Pero ano daw ang dapat natin gawin? Kung tayo ang daw ngayon ay nabubuhay kay Kristo, anong dapat natin gawin? Ang sabi ng verse 1, sabi niya, hanapin ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kailangan maging busy tayo ngayon hanapin. Hallelujah. Kailangan natin masutungan sa buhay ng Diyos sa atin. Hallelujah. This is the life that is Christ's life. Life sa buhay ng Diyos sa atin. Turn off and turn on. Dapat patayin at dapat buhayin. Let us grow up
po ba? Alisin na po natin yung pagiging tinatawag ng ignorance about the Word of God. Mga minamahal na kapatiran, palagin natin yung ating mga sarili. Sabi po dito sa Efeso, Kabanatang 5, Talatang 17, Ephesians chapter 5, verse 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Individually, opo, maganda ngayon na nakikinig tayo sa salita ng Diyos through pastors, preaching, through workers, Bible study, pwede po tayo natuto habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kailangan meron din tayo tinatawag na personal study about the Word of God. Kayo mismo. Hindi man kayo worker, pero dahil tayo, sabi nga kanina, sapat tayo ng katawan ni Kristo, lahat tayo, kailangan natin nung nasa ano po tayo, nung nasa tiyan po tayo ng nanay natin, masarap, siguro, ang pinaka magandang experience po natin, nung nandun tayo sa sinapupunan ng nanay natin. Nung nasa sinapupunan tayo ng nanay natin, we only live according to what our mothers, diba? Ano yung vitamina ng mother natin that mamanifest sa baby. Amen? Kaya kung matakaw si mami, si baby, niloloko ko nga lagi si Joe, kasi tuwing Sunday na pupunta siya dito, parang may additional ng laki. Pag ititingnan ko po siya, every time na pumapalik si Job, simula nung nag-buntis siya, nung 3 months, nakikita ko, ang bilis niya tumakit sa pagdanan eh. Pero later, weekly, parang bumabagal si kapatid habang, kasi sabi ko, sige, magpatakaw ka, ikaw na naman ang mga anak, hindi naman kami. Pero kasi diba, the baby getting bigger and bigger according to mommy. Hallelujah. Pero tingnan niyo mga kapatid, sobrang lusog ng bata habang nasa sinapupunan. Because of the mother. Amen? Kaya nga, kung yung mother may vision, mapapahamak din si baby. Kung yung mother may sakit, baka mahawa din si baby. Hallelujah. Pero kung yung nanay, malusog, matakaw, malakas kumain, swerte ni baby. Lalaki siya ng malusog. Tama? Hallelujah. Because he was being taken care sa loob ng tiyan. Pero pag nailabas yung bata, amin ko ba, kakain siya ng kanyang pagkain ayon sa gusto niya. Alam niyo po, dalawa ko yung anak namin. Si God at saka si MJ. Si God po, wala kami naging problema sa kanya sa pagkain. Ang hindi lang kinakain ni God, dumi ng tao. Lahat ng pagkain, kinakain ni God. Everything. Wala po akong naging problema sa anak ko niyan. Lahat, kahit tubig na lang yan, pwede yan. Anong problema dyan? Si God, si NJ po, siyang naging problema. Because at that time, di ba, si Sister Rose nasa abroad. So ako lang nag-aalaga kay NJ. Si NJ po, may pagkain na, susubukan mo. Yung isang subo, siguro aabot siya ng 15 minutes bago matunaw sa bibig. Ang tagal kong magpakain talaga sa kanya. Sobrang selay. Kahit sa dede, sobrang selay. Hallelujah. Kaya, hindi man nila po, mas maganda yung katawan ni God kaysa sa katawan ni NJ. Hallelujah. Kasi nanginginig na nga pagkain. Ganun din sa pananampalataya. Hallelujah. Kung tayo po ay mananatili sa Panginoon at ang Panginoon na mag-ibig sa atin, tiyak na lulusog tayo. Bakit? Lahat ng ipapakain sa atin ng Panginoon, pampalusog ng ating kaluluwa. Hallelujah. Pero ang nangyayari po kasi sa pananampalataya, parang ang matao na. Habang tumatagal, lumalaki, namimili na. Ito kakainin ko. Ito ayoko. Amen? Ito paborito ko. Ito ayoko. Amen? Kaya, yung kalusugan natin, tignan niyo po sa church member natin, may payat, may sexy, may tabachi, may extra size.
Amen? Kaya alam niyo na kung bakit ganyan ang size natin. Hallelujah. Kaya, ganun din sa spiritual natin. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon sa atin ngayon, Amen? Unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung may nakikita tayo mananampalataya ngayon na lumalabo sa mananampalataya, lumalabo sa kanyang mga kabilingkod, these are the Christians who wants and seeking about the will of God. Kailangan meron tayong ganang instinct at kailangan mong naunawahan paano yung kalooban ng Diyos. Kailangan ng puso at isipan natin. Basta natapahan tayo, I want to know the will of God. Ephesians chapter 4 verse 17. Ito nga ang sinasabi ko na sinasaksihan ng Panginoon na kayo hindi na nagsisilakaw pa ng gaya na ng lakad ng mga hindi sa pagpakalaro sa kanyang pag-iisip. We should not live like the Gentiles people. Who are the Gentiles people? These are the people who do not know about God. Amen? Kaya nga, di ba, be transformed. Sabi ko na salita na Diyos, be changed. Hinahangad ng Panginoon sa atin ngayon. We should not live like the Gentiles. Masarap sana po, ganito tayo, everyday tayo magkakasama. Amen. So, bagamat mahihina tayo, bagamat may makahinaan namin tayo, pero lagi tayo magkakasama, siguro ang gagawin dapat natin ngayon araw-araw, magpuri, ang gagawin po natin, sumamba, ang gagawin natin maglingkod, magbasa ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos. But we have our own life. Pag nagkanya-kanya tayo, yung iba nagtatrabaho, yung iba nag-aaral, amin po ba, yung iba nagmamarites na, ano na yung buhay po natin? What kind of life do we have still in our lives? Are we walking like the Gentiles? Lumalakad na tayo katulad ng mga himpilig. Pero tandaan po natin, mananampalataya tayo. Salingan po natin, mananampalataya ako. Isa pa po, mananampalataya ako. If you're a believers, do not walk like Gentiles. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 15. Na gaya ng mga anak na matambahin, na huwag kayong mag-asa ng ayos sa mga dating kasamagpita na kayo nasa kawalantan ng kaalaman. Ngunit yamang banal na sa inyo'y tumawag, makapagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamamagitan. So, take away all those ignorance. Amin po ba? Huwag namin hayaan, amin po ba, na yung puso at isipan po natin ang ignorante lagi. Kailangan, ngayon lumalag na tayo. That's why Paul said, dapat nakapagpumunta kayo ngayon. Actually, in the age of our church, 22 years, amin po, mag-anniversary na naman po tayo sa January. Sa totoo lang, dapat sa 22 years na yun, marami na talaga dapat na itayo ng mga pastors. Hallelujah. Now, instead na dumami yung pastor natin sa Karangal, ilan po dati ang ministers and pastors natin. Na dami, di ba? Ngayon, dalawa na lang. Which is Pastor Arcel and Pastor Oliver. Imbis na natatagalan, mas lalo na babawasan. My son, God said, nire-request niya sa amin. Sabi niya sa amin, Daddy, gusto ko lang tumira sa church. Gusto niya lang tumira sa church. Ang sabi ko sa kanya, siguraduhin mo muna ang sarili mo. Hindi kita pipigilan kung gusto mo na talaga mamirahan sa loob ng church. Actually, I'm requesting him to finish the study. Gusto ko matapos muna siya ng pag-aaral niya. Kung matatapos na siya ng pag-aaral niya, and then he wants to be a pastor, then go. Kung gusto niya maging pastor. Hindi ko siya pipigilan sa pagiging pastor. But I discourage him na sabi ko, hindi ganun kadali ang maging pastor. Mahirap maging pastor. Pero kung gusto mo talaga maging pastor, sabi ko sa kanya, papayagan kita, I am willing para maging pastor ka. Nagpapasalamat ako, nagkaroon ako ng anak na katulad niya na gusto maglingkod sa Panginoon.
Para ako may anak na Esau at saka Jacob. Dahil lagyan ako nila, Isa at Jacob. Yung isa naging Jacob, yung isa naging Esau, okay na. Kaya please, meron ako Jacob. And I want you to live to serve the Lord. Be molded. Every one of us should be molded by the Word of God. Kailangan mamold tayo. Kaya sabi doon, the one who called us is holy. We need to be holy. Kailangan natin magpakabalan tulad ng tumawag sa atin, siya ay banal. 1 Corinthians chapter 7 verse 31. Ang sabi ko doon, at ang mga nagsisigami ng sanlibutan ay magiging tulad ng hindi namamalabis ng pagdami, sapagkat ang kaasalan ng sanlibutan ito ay iniligtas. Remember, everything that we do in this world will come to pass. Lahat po yan mawawala. That's why, sabi na sa Pablo sa Corinthians chapter 3 verse 18, we need to be changed. Dapat pa tayong lahat na walang talubog ang mukha na tumitingin gaya sa mga salamin ng kalalatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon dinarawan mula sa kalalatian hanggang sa kalalatian na gaya mula sa Panginoon sa Espiritu. Everyone should be changed. From glory to glory. Hindi na tayo mga we can hear the Word of God. Amen po ba? Ngayon, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Every time that we attend the worship service, amen po ba? Kailangan lumanag po tayo. Amen. Kung hindi tayo nababago, amen po ba? Even in our, kumbaga, yung pagtitikot natin, hindi nababago. Ang tagal na natin mananampalataya, hindi tayo nababago. Then, hallelujah. Kailangan talagang mamatayan ang ating lumang pagkatao. Our old self still exists in us. Kaya sabi ng Pastor Pablo, a man who knows the truth, a man who understands the truth, is like facing a mirror. Amen po ba? Bakit kang kaharap sa salamin, tinitignan mo ang itsura mo? Amen? Kung ang itsura mo hindi maganda, pwede mo ayusin dahil sa salamin. Hallelujah. Pero kapag wala tayong saligang salita ng Diyos, amen po ba? Kung tayo mamang sa salita ng Diyos, nakakarinig na tayo ng salita ng Diyos, pero mamang tayo, nagbibigyan tayo sa salita ng Diyos, you cannot change. Hindi mo na naiayos kung anong dapat ayusin sa sarili mo. But if you are really know the truth, if you understand the truth, if you understand the will of God, you are like facing the mirror. You can change. Amen? Hindi naman pwede ng ibang pumili. Kami mga pastor na nagtaga-pangaral, we cannot change you. Amen po ba? No one can change you. Hallelujah. You are the one who will decide for yourself. Amen? Kaya nga nakakalungkot amen po ba na kapag ang isang membro hindi nababago, ang sinisisikat ka ng pastor, yan bang pinapangalan ng pastor ninyo? Sa totoo lang, lahat tayo bubukod ng salita ng Diyos. Amen? Pero hindi tayo nakikinig. Hindi tayo natututo. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Sabi niya dito, kaya nga, hindi kami naghihimago, bagamat ang aming pagkataong labas ay mahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Hallelujah. Nakakatuwa siya sa Pablo, di ba? Even though his physical body is getting weak, maybe of the persecution, maybe of the things that he experienced outside because of this world, but his spirit, his soul, yung kanyang kaluluwa. Amen. Yan yung sinabi ko doon sa batay. Amen. Kahit na anong nangyayari sa buhay ko natin pang-physical, huwag natin hayang maapektuhan yung ating paglilingkod sa Panginoon. Let us move towards the Lord. Let us continue to do what the Lord wants to do for us. Amen. Hallelujah. Sa ito, transformed by the renewal of your mind. Pagbabago ng isip. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Na siya
sa pagtalima kay Kristo. This should be our mind. Kapag tayo ay nakontrol ng salita ng Diyos, everything, amin ko ba, lahat po tayo, bibiyayaan ng karunungan ng Diyos. Hayaan natin na mapihan tayo. Yung katwiran natin, yung sariling katwiran natin, mapalitan ng katwiran ng Diyos. Amin po ba? Yung mga bagay na ginagawa natin, mapalitan ng kabanalan ng katotohanan. Naranasan na natin mabuhay sa sanlibutan. Alam natin, hallelujah, alam natin kung anong kahantungan ng mga nabubuhay sa sanlibutan. Alam natin kung anong kahantungan ng mga bagay na nabubuhay sa buong pagkatao. Hallelujah! Amen! Nicodemo wants eternal life. Gusto niya po ang buhay na matatagkan. Alam natin si Nicodemo is a teacher of the law. But one night, amin ko ba, his mind was being changed. Gusto ko magtanong tungkol sa buhay na matatagkan, tungkol sa kaharian ng Diyos. That's why he came to Jesus Christ. At ang tanging request kanya ng ating Panginoon, ang sinabi sa kanya ng Panginoon, amin ko ba, you need to be born again. Unless and when you born again, you cannot see the kingdom of God. But Nicodemo cannot understand, di ba? Hindi ka nagkindihan, paano ba ako may papanganak na muli? Kailangan ko ba pumasok ulit sa sinapupunan ng nanay ko? Sabi niya, no. Guro ka pa naman, hindi mo maintindihan. Sabi niya, the one who born in flesh will be born in flesh. But the one who born in spirit will be born in spirit. And we should be born in spirit. Lahat po tayo naisilang na tayo sa flesh. At namuhay na tayo according to the flesh. Hallelujah. But right now, that we are in Christ, lahat po na kay Kristo magsabi ng amen. Ngayon na kay Kristo na tayo, we should live in Christ. Like Christ. Maging tulad po ng Kristo. Kailangan yung gusto natin tumatalima na kay Kristo. Ephesians chapter 4, verse 23 and 24. At kayo'y magbago sa estilo ng inyong pag-iisip at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Take off and put off. Di ba? Amen. Kagabi, nagmamadali na kami. Actually, kagabi, akala ko hindi ako makakarating dun sa worship service natin sa Patay. Kasi nag-umpisa po yung program ng asalan ng hapon is already 5:30 o 5 o'clock in the evening. So marami po kasi sila. Siyempre, ano lang po ako doon, di ba? Hindi naman po talaga hindi talaga sa church natin. So, kailangan po naman. So, pang 7 pa lang po ako. 7 sa program, pang 7 pa lang po ako. Amen. So, pinadaan ko kaya nag-chat na ako kay Maricel. Sabi ko sa Maricel, baka hindi ako makarating ngayon. Baka hindi ako makarating ngayon. Pero hinabili ko kay Maricel, huwag mo sasabihin sa mga kapatiran. Kasi kapag sinabi mo, hindi na sila pupunta. So, nagmamadali ako. So, natapos natin yung ceremony. Pagkatapos na po ako. Buti na lang, pagkatapos ko nag-ceremony, ay kain na nakagad. So, pagkatapos ng kain na. Kaya na kasi meron pang table number 1, o nagtatakay ko sa may komo, pa-picture muna, and then letos, hindi na ka pa. Sige, go. So, tinitignan ko yung oras, oras is na. Sabi ko, hindi ako pwedeng pumunta. So, sige, pumunta na lang tayo. Sabi ko, paalam ka na. Sabi ko, Christos, paalam ka na kay Archie. Exit na tayo. Sabi naman ng Archie, Pastor, huwag ka muna umalis. Magpapotobot ka muna. Sabi ko, hindi pa lang po talaga mahilig sa picture. Amen. Madali na ako yung nagpapapicture. Pero hindi ako talaga mahilig. So, nakapila. Pila na naman sa picture. Buti na lang. Ang sabi ko ng host ay kailangan na natin tutuloy ng photo booth at meron na tayo next program. Sabi ko, exit na kami. Hindi na kami dyan. Saka na lang yung picture na yan. So, exit na po kami.
So hindi na po ako nag-iis, nakabarinig po ako kagabi, nang pumunta sa patay. Sabi ko dito, baka sabihin nila, nakikaya ko dun sa patay. Nakabarinig din. Amen. So nakabarinig po ako, pero may dala po akong damit. I mean, nakikinig po ako kasi nagmamadali na po, kailangan parapin po ako dito sa worship service natin sa patay kagabi. Nung nakita ko na narinig, ang galing naman ni Pastor, nakabarong pa siya. Pupunta na siya sa tulong ni Brother Ron. Nanay, hindi po ako nakabarong dahil sa patay. Nagkasal ko ko, kaya ako nalito. Pagdating ko po, nagdadakulan pa rin na dahil. Church, di po ba tayo, ugali na po natin yan, na kailangan natin magpalit ng ating mga damit. Hallelujah. Iba yung damit natin sa eskwelahan. Ewan ko lang sa inyo, baka naman yung uniform ninyo, yung pantulog ninyo, para kinabukasan pag-ising ninyo, good morning. Sasakatis ka na, papasok ka na. Hallelujah. So, alam ko, hindi. The same thing. Hallelujah. Ang sabi dito, dati nasa sanlibutan tayo, iba ang suot natin. Amen. Iba ang suot natin, nasa sanlibutan tayo. Ngayon, nasa Panginoon tayo, we are not talking about physical clothes. Okay? Kung ano man ang suot niyo ngayon, hindi ko po kayo pakikaya naman kung yan ang gusto niyo, yan ang type niyo yung suot. Hallelujah. But we are talking about our spiritual clothes. Yung bihis po natin ang tayo nasa sanlibutan at ngayon na tayo nasa Panginoon, it should be different. Kaya sabi ng renewing of minds. Kung alam natin na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya, huwag natin gagawin. Hallelujah. Amen. Isipin natin mabuti na ito itinuturo ng Panginoon sa bawat sa atin. Timothy chapter 2, verse 11 and 12. Titus 2, 11 and 12. Sapagkat nakakita ang biyaya ng Diyos na may kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalituan at sa mga kasalanan. Amen? Ang tanong, marunong na ba tayong tumanggi? Hallelujah. Marunong na ba tayong tumanggi? O tumanggo? Amen? Tumangga? Tumanggi o tumangga? Nung si Pastor Joe, kung sinabi niya dito sa ating dalawin kahit na kayo umiinom ng alak, meron pa rin kayong paligtasan. Tulad ko ako noon. Sa totoo lang. Kasi, pero wag natin masamahin yung sinabi niya. Ang ibig sabihin po ni Pastor, hallelujah, siguro hindi natin niya masyadong na ipaliwanag sa atin. Sa totoo lang, ang pag-inom ng alak, bawal. Iba po kasi yung salitang bawal sa kasalanan. Kapag babasahin ng natin ng dala siya, Kabanatang 5, 22 hanggang 22, ang gawa ng laman. Pagsama sa Diyos-Diyosan, paninibugo, aming kasakiman, aming po ba? Yun po yun. Hallelujah, yung mga gawa ng laman. Sa bandang huli, ano nakalagay? At paglalasing. Lahat ng bagay na gumagawa nito ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Kaya naman pa po ako noon, inaakala ng mga membro, o diba, sinasabi ko na sa inyo, pwede uminom. Alam niyo po, kinabukasan no, sabi ng membro natin, sabi ng asawa daw niya, o diba, sabi ni Pastor Joe, pwede uminom ng anak. Nagkamali sila, hindi po namin kayo pinapayagang uminom ng anak at maglasing. Hallelujah. Ibig sabihin naman po ni Pastor, hindi po yung kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno. Amen? Hallelujah. Yung tunay na kasalanan, kawalan ng pananampalataya. Pero kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo susunod sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang tunay na kasalanan, kawalan ng pananampalataya. Amen? Pero kung mananampalataya tayo sa Panginoon, susunod tayo sa gusto ng Panginoon. Hallelujah! Hindi po pinapayagan tayong uminom ng alak. Kung ang pag-inom nyo ng alak ay para sa inyong karamdaman, okay. Kasi sabi ni Pablo kay Timoteo, minsan uminom pa rin ng alak para sa iyong sigura.
Hallelujah. Pero hindi po namin kayo pinapayagang uminom ng alak. Hallelujah. Kasi baka nagkakaroon kayo ng pagkakamali, nagkaroon kasi sila ng maling interpretasyon about sa sinabi ni Pastor. Ang sinasabi na ni Pastor, what is sin? Ano ang kasalanan? Amen ba? We are talking about sin. Kung ano yung tinatawag kasalanan. Yung paglalasing, gawa ng laman. Hallelujah. Iba yung gawa ng laman. Okay? Yung gawa ng laman, ito po yung masama. Kaya dito, sa pinapag-aralan natin, we need to renew your mind. Kung dati iniinom tayo, ngayon huwag na natin gagawin. Hallelujah. Bakit? Magiging katintasan ng ating pananampalataya at paglilingkod. Imbis na makaakay tayo, baka hindi natin sila maakay. Those are the two things that we should do. Transform and be renewed of our minds. Deny everything. No? Kaya sinasabi sa akin kanina na salita ng Diyos, kung halimbawa, nagmamanifest yung lumang pagkatao, deny na siya. Hallelujah. Huwag na natin siya ibig sabihin ng deny. Huwag natin siya papayagan na mataig sa buhay po ng Diyos natin. Huwag natin papayagan na yun naggawa sa buhay ng Diyos natin. Hallelujah. Sabi nga natin sa katabi natin, be transformed in Christ. Hallelujah. Mabago. Mabago ang ating isipan, mabago ang ating mga puso. Tayo sama-sama manalangin sa oras na ito. At dinanangin natin na patuloy na mamatay ang lulong pagkatao at ang mabuhay si Kristo sa buhay ng Diyos natin. Patuloy tayo matutong tumanggap ng salita ng Diyos at naglayin natin ang katotohanan as we shout, oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama ng Diyos, sumila po na naghahanap kami, Panginoon, na lalo kang matuto, lalo po kami lumago, lalo kami tumibay pa ng Diyos na maglilingkod sa iyo na di nagpahalan. Kaya Ama, ikaw na ang Diyos ang naliig sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo kami, Panginoon, sa iyo naman namin pinagkakagawa ng lahat. Kaya ikaw na po ang inahangal at inanasa namin, Panginoon, nakikilos at gagawa sa buhay namin, Father God. Help us to renew our minds. Help us to be transformed and be changed, O God, according to your will, Panginoon Diyos. Patawag po, Panginoon God, kung ninanakain pa rin namin ang dati namin nilalakaman, Panginoon Diyos. Kaya ang mababago namin, Panginoon Diyos. Kaya ang patuloy namin, Panginoon God, na magawa ang lahat ng hangarin at nais mo para sa buhay ng mga sabi. Sa iyo namin pinagkakatiwala lahat. At ikaw naman ang nais namin. Magkagawa ka sa buhay ng mga sabi. Kaya ang amahan, mabago kami at patuloy na kamalatian ng Diyos ang sunamin, Panginoon God. At nagmaniwala kami na you're giving us this chance, O God, to hear these answer words, O God, to be changed, O God, and to be changed, O God. Huwag ang pamilya, Panginoon God, na makasunod kami sa kinamin at sa intating kalooban. Salamat po, Panginoon God, at inaasahan po namin ang kabutihan at ang nakatapatan sa amin, Panginoon God. Purihin ka, Panginoon God. Ito po namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. And now we give our special offering.
nawa ang langit sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami hinarap sa maikli na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Announcement po, after the worship service, there will be the meeting of the youth and there will be the meeting of the workers po after the worship service. God bless you. That's what we do.